Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang awit ng papuri ni Maria o ang Magnificat. Ipinahayag dito ni Maria kung paanong pumaloob ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung paano nilingap at kinahabagan ng Diyos si Maria, gayon din naman ang kanyang gagawin sa atin ang kanyang bayan. Ipaalala nawa ng Eukaristiyang ating pagsasaluhan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Magbunsod nawa ito sa atin na umawit ng ating personal na Magnificat sa Ama na patutuo natin sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo po tayo. Ang magsisindi na makandila ng korona ng Adbyento ay sila Mr. and Mrs. Angelito and Gina Avellaneda and family, Mr. and Mrs. Antonio and Mercedita Matalino and family, Sheila Marie and Mark Nathaniel Patriarca and family.
Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong makandila ng korona ng Adbyento, lalong-lalo na ang kandila ng kagalakan. Basbasan mo ang mga pamilya na nagsindi na makandilang ito. Ipagkaloob mo sa kanila ang mga biyaya na kanilang kinakailangan. Gabayan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo sila sa kanilang mapagsusumikap. Ituro mo ang tamang daan, lalo na sa daan tungo sa kaganapan ng aming kaligtasan. Ingatan at bantayan mo po sila, Panginoon, sa gabi at araw. Ipagkaloob mo sa kanila ang mga biyaya ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan. Mapagmahal naming Ama, pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, galak sa gitna ng kahirapan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa ikapitong araw ng ating Misa de Gallo. Tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. At papurihan at pasalamatan natin ang ating mahal na ina na mayroong mahalagang papel na ginampanan upang isilang ang ating tagapagligtas. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin, Diyos alin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, Panginoon anak na Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao, nang may kapakumbabaan at katapatan, ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingang magkaanak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas niyo ako sa kadustaan. Tugon. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Tugon. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Tugon. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo ang kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Tugon. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po tayo.
Harit batong panulukang saliga ng sambayanan, halina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salilahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasaabang kalagayan. Binusog niya ang ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Marunong ka bang magpasalamat? At kung marunong kang magpasalamat, paano mo ito ipinapahayag sa iyong buhay? Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At muli, palakpakan natin ang Diyos. Pagpapahayag ng ating papuri at pasalamat sa Kanya dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ginising niya muli tayo, binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng kalakasan, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang muli tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa, upang tayo ay magsamba sa ating Diyos, magpuri at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo rin ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang patuloy nating papurihan at pasalamatan ang Birhen Maria dahil sa mga mahalagang papel na Kanyang ginagampanan upang isilang ang ating tagapagligtas. Nag-oo siya sa kalooban ng Diyos, tinanggap niya ang plano ng Panginoon, isinilang niya ang ating tagapagligtas, at dahil dito karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 7th araw ng ating Misa de Gallo. 2 kimbot na lang, Pasko na. Excited ba kayo? Ay, ang hina. Excited ba kayo? Dapat lang. Pinaghandaan natin ito mula pa noong September. No? Nag-awit-awit na tayo ng mga Christmas song kahit hindi pa panahon ng Christmas. No? So ito ng mga araw na ating iniintay na muli ating gunitain at ipagdiwang
ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Dapat lang tayong maging excited, hindi lang dahil kakain na naman tayo ng marami at masarap na pagkain, pero bantayan natin ang ating sugar at kolesterol. Hindi lang dahil makatanggap na naman tayo ng marigalo, hindi lang dahil makasuot na naman tayo ng bagong damit, kundi excited tayo sa araw na iyon dahil muli ating ipagdiwang at ating alalahanin kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak. Yan ang magiging sanhi, yan ang magiging dahilan na dapat tayong magalak, matuwa, excited sa pagdating ng araw ng Christmas dahil muli nating damhin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Marunong ka bang magpasalamat? At kung marunong kang magpasalamat, paano mo ito ipinapahayag? Sa ating mga pagbasa, narinig natin ang iba't ibang pagpapahayag ng pagpapasalamat. Sa ating unang pagbasa, si Ana ay humingi sa Diyos ng anak at dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin ng mahabang panahon. Panalangin siya ng panalangin, dasal siya ng dasal, at lumalapit siya sa paring si Eli, nagpapatulong upang hingiin sa Diyos na pagkalooban siya ng anak. At sa tagal-tagal ng kanyang pag-iintay, pinagkalooban siya ng Diyos ng anak. At noong ipinanganak na ang kanyang anak, pinangalanan niyang Samuel. At ano ang kanyang ginawa? Bahagi ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos, dinala niya ang kanyang anak sa templo at kanyang inihandog sa Diyos. Sabi niya, Lord, ito na yung anak na ibinigay mo sa akin kasi ito yung aking hiningi sa iyo. At inihandog ko sa iyo upang siya ay maglingkod sa iyo ng buo niyang buhay. Ganon ni Ana ipinahayag ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng anak na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Isa lang ang kanyang hinihingi, subalit pinagkalooban siya ng 6 na anak. Ganon ang Diyos magbigay. Siksik, liglig at umaapaw. Isa lang ang kanyang hinihingi, 6 ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Basta tapat at totoo lang tayo sa Diyos, ang Diyos ay handang magbigay sa atin, magkaloob ng mga biyaya. Sobra-sobra ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng ating mapagmahal na Panginoon. Sa ating ebanghelyo, ating narinig ang pagpapasalamat din ng mahal na Berheng Maria. Pagkatapos siyang batiin ng kanyang pinsan na si Elizabeth, sabi ni Elizabeth sa kanya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus na nasa loob ng iyong sinapupunan. Sino ako kaya dalawin ng ina ng aking Panginoon? Imbes na purihin niya ang kanyang sarili, o nga special talaga ako, dahil ako ang pinili ng Diyos na magiging ina ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Subalit hindi niya iyon ginawa. Ang kanyang ginawa ay pinuri niya at pinasalamatan ang Panginoon. Nag-awit siya ng kanyang papuri at pasalamat. Nag-awit siya ng kanyang Magnificat. Ang sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu dahil sa aking tagapagligtas. Mga minamahal na kapatid, ito ang pagpapahayag ni Maria ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Naalaala niya ang lahat na maginawa na kabutihan sa kanya ng Panginoon. Naalaala niya ang makabutihan na ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya sa makabutihang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, siya ay lubos na nagpuri at nagpasalamat sa ating mapagmahal na Panginoon. Sa aking pagninilay sa ating ebanghelyo,
Para bagang na-imagine ko kung paano nakapagpasalamat si Maria sa Diyos sa gitna ng kanyang kalagayan at sitwasyon. O imagine po natin ang kalagayan ni Maria. Si Maria, ayon sa mga eksperto na nag-aaral, mga around 12 to 16-year-old. Tapos ibinalita sa kanya ng anghel na siya ay magdadalang tao. Hindi niya kilala yung anghel. Basta may nagsabi sa kanya, ikaw ay magdadalang tao. Tapos very pressure pa ang kaniyang pagdadalang tao. Kasi sabi niya, ang anak na nasa iyong sinapupunan ay anak ng Diyos. At siya ay maging hari at maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Tapos, ang bana ni Maria, ang asawa ni Maria, ay si Jose. Anong trabaho niya? Karpentero. At alam natin, ang buhay ng karpentero, hindi palaging meron siyang trabaho. Kung sa akin siguro mangyari yon, siguro gabi-gabi hindi ako makatulog sa pag-iisip. Wala akong trabaho, ang bana ko, ang asawa ko, ganito lang trabaho, paano ko buhayin ang anak na ibigay sa akin? Tapos, may pressure pa sa aking pagdadalang tao, anak daw ng Diyos, yung nasa loob ng aking sinapupunan. Paano ko siya palakihin? Paano ko siya aarugain? Hari pa naman siya. Paano ko gagampanan yung aking papel, yung aking role sa buhay na ito? Subalit, hindi inisip ni Maria ang mga negatibo na pwedeng mangyayari sa kanyang buhay. Bagkus, nanalig siya sa Diyos. Hindi siya pababayaan ng Panginoon. Siya ay naniniwala ng Diyos ay tutulong at gagabay sa kanya. Kaya imbes na mag-worry siya sa pwedeng mangyayari sa kanilang buhay, ay ipinahayag niya ang kanyang papuri at pasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ang panyaya sa atin na sana ay ganun din tayo. Imbes na palagi nating alalahanin ang mga problema, mga pagsubok, makahirapan sa buhay, sana ika-count natin ang napakaraming blessings na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kuminsan kasi pagising natin sa umaga, problema kaagad ang ating iniisip. Hindi pa nga tayo nakapagpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin. Hindi pa nga tayo nakapagpasalamat sa Diyos na ginising niya tayo. Mga problema kaagad ang ating naiisip. Yung mga problema, hindi talaga yan mauubos. Andyan yan talaga palagi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kahirapan, andyan palagi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya tayo ay pinalalahanan na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, imbes na mag-worry tayo sa buhay na ito, ay maipahayag natin sana ang ating mga papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Sa ating pagninilay sa ating mga pagbasa at ebanghelyo, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng ating papuri at pasalamat sa Diyos, ano yung inyong naalaala? Ano yung inyong naalaala na may kaugnay sa ating papuri at pasalamat sa Diyos? Wala kayong naalaala? Palagi po natin yun ginagawa. Naunawaan ko na ngayon kung bakit. Isa sa mga pagpapahayag ng ating papuri at pasalamat ay ang ating balikhandog. Ang inyong balikhandog ay pagpapahayag ng inyong papuri at pasalamat. Sino ang nagbalikhandog sa ating mga pagbasa? Si Ana. Hinandugan siya ng Diyos kasi humingi siya sa Diyos ng anak.
Ngayon, hinandugan siya ng Diyos ng anak. Ano ang ginawa niya sa kanyang anak? Inihandog niya pabalik sa Diyos ang kanyang anak. Ang ating balikhandog is an expression of our gratitude to God for all the blessings and graces that God has given to us. Yung balikhandog natin ay hindi po yan obligasyon. Hindi po yan pilit na dapat kayong magbigay. Kayo mismo sana ang kusang magbigay dahil maraming biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag tayo ay magbabalik-handog, hindi sana galit ang ating puso. Hindi sana tayo nakasimangot. Kundi tayo ay nakangiti. Tayo ay masaya. Para bagang sinasabi natin, Lord, hindi kami nagkasakit sa buong buwan na ito. Imbis na ibili namin ng gamot, ialay namin ang ibibili sana namin ng gamot sa iyo. Lord, hindi kami na ospital sa loob ng isang buwan na ito. Imbis na ibayad namin sa ospital, ialay namin sa iyo ang biyaya ng kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, ang anak ko ay nakatapos ng kanyang pag-aaral, tinulungan mo kami, biniyaan mo kami, ngayon nagtatrabaho na, ang bahagi ng kanyang trabaho ay kukunan ko, ang bahagi ng kanyang sweldo ay kukunan ko, balikhandog sa lahat ng inihandog mo sa amin. Ano pang naalaala natin? Ang inyong isang dakot. Kapag tayo ay nagdadakot, para bang sinasabi natin, Lord, binigyan mo kami ng bigas. At bilang pagpapasalamat ko sa iyo, may naalaala ako ngayon na may pamilya na hindi makakain sa pananghaliang ito. Dadakot ako. At ibibigay ang isang dakot doon sa pamilya na hindi makakain. Ibig sabihin, ang ating pasasalamat ay hindi lang pagsabi na thank you. To say thank you is not enough for all the blessings and graces that God has given to us. Kailangan ipakita natin sa konkretong gawa ang ating pagpapasalamat sa lahat-lahat na mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At isa sa mga konkretong pagpapahayag ng ating pasalamat ay ang ating balikhandog, ang ating isang dakot. Kaya nga, sabi natin, ang isang dakot ko ay papawi sa gutom mo. Napakagandang pagpapahayag ng papuri at pasalamat. Ganon din ang ginawa ni Ana. Hindi lang siya nag-alay, di ba? Nag-alay siya ng arina, nag-alay siya ng baka, sinunog yung baka. Higit sa lahat, inialay niya pabalik sa Diyos ang kanyang anak. Sabi niya, ito na yung anak na ibinigay mo sa akin. Inialay ko siya sa iyo upang siya ay maglingkod sa iyo ng kanyang buong buhay. Bahagi ng aking pagpapasalamat at papuri sa iyo. Mga minamahal na kapatid, sana sa araw na ito, habang iniintay natin ang araw ng pag-celebrate natin ng Christmas, bigyan natin ng pagkakataon na umupo tayo. At alalahanin natin ang lahat-lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa loob ng isang taon. At sa ating mga panalangin, ipahayag natin ang ating mga pasasalamat. At sana ang ating pasalamat ay hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi ipahayag sa konkretong gawa. Maging mapasalamat dahil ang Diyos ay mapagbigay sa atin. At tandaan po natin, a grateful heart is a generous heart. Ang mapagpasalamat na puso ay mapagbigay na buhay. Amen. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama. Siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y kaniyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kaniyang anak. Ating itugon, O Diyos,
iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak, sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesu Kristo, siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Gabayan mo kami upang maipahayag namin ang aming mga pagpapasalamat sa iyo, hindi lamang sa salita, kundi sa aming mga mabubuting gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon at Manunubos. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihain namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisay ng pagpapala mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Harapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na berheng, kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at nagbabalik
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas na may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ang pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal na iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, music ministry, lay Eucharistic ministers, ministry of altar servers, ministry of ushers, greeters and collectors, ministry of lectors and commentators, social communications ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo po, bukas po ay ang sponsor ay ang San Roque Chapel. Pasalamatan din po natin ang mga family sponsor ngayong umaga, ang Mr. and Mrs. Angelito and Avellaneda family, Mr. and Mrs. Antonio and Mercedita Matalino and family, as Sheila Marie and Mark Nathaniel Patriarca. Mga paalala at paanyaya po, tayo po ngayon ay nasa panahon pa rin ng Adbyento. Sa mga nalalabing araw nitong panahon, ipinagpatuloy natin ang family sponsors sa bawat linggo at mga simbang gabi na misa. Sila ang magsisindi ng kandila ng korona ng Adbyento. Isa po ito sa fundraising na ginagawa upang gamitin sa pagpapaayos ng ating simbahan at iba pang mga gawaing pastoral. Patuloy pa rin po ang ating simbang gabi at misa de Gallo sa mga kapilya ng Cluster Hope, Love and Faith. Cluster Hope, RNT Taxi, 6 p.m. Cluster Love, Woodcraft Bayanihan, 7:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. Cluster Faith sa Bodega, 4 a.m. Sa December 24, 2023, ay magkakaroon din po tayo ng Christmas Eve Mass sa pagsalubong natin sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ang mga sumusunod ay ang oras ng mga misa. 7:30 p.m. Cluster Hope, R&E Taxi. 7:30 p.m. Cluster Faith, Bodega. 9:30 p.m. Cluster Love, Woodcraft. And St. Louis de Montfort Chapel. At sa December 24 din po ay magkakaroon po tayo ng binyagan sa Mission Station. Ito po ay libre. Donasyon lamang po ang ibibigay.
Ito po ay gaganapin sa bodega sa ganap na 10:00 ng umaga. Ang edad po ay 5 taong gulang pababa na hindi pa po nabibinyagan. Sa mga ibang detalye at katanungan ay makipag-ugnayan na lamang po sa ating mga chapel leaders at pastoral workers. Sa December 25, 2023, Christmas Day Mass, 7 a.m. Cluster Hope, R&E Taxi, 9 a.m. Cluster Faith, dito po sa bodega, 5 p.m. Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan. Sa December 27 hanggang 30 po, magkakaroon po tayo ng Pax Tecum. Ang ating mga sakristan po ay dala-dala ang Baby Jesus na dadalaw sa ating mga tahanan upang mag-alay ng panalangin para sa inyong pamilya. Sana po ay buksan, papasukin at tanggapin natin ang Batang Hesus sa ating mga tahanan upang tayo ay makasamba sa Kanya. Suportahan po natin ang ating mga sakristan sa gawaing ito. Magsisimula ang kanilang gawain sa ganap na 9:00 ng umaga. Lahat po ay madadalaw at mapupuntahan. Wala pong pipiliin ang dadalawin. Ito po ang schedule. Sa December 27 po sa Cluster Faith, December 28, Cluster Love, December 29, Cluster Hope, at December 30 ay kung meron pong hindi nadalaw o napuntahan. Sa December 31, 2023 po, New Year's Eve Mass. 7:30 p.m. po, R&E Taxi at sa St. Louis de Montfort Chapel. 9 p.m. po, Woodcraft Bayanihan at dito po sa bodega. January 1, 2024, New Year's Day Mass. 7 a.m. R&E Taxi, 9 a.m. dito po sa bodega at 5 p.m. po sa Woodcraft Bayanihan. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang ang Diyos ay pasalamatan sa salita at sa gawa. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.